fellow Team Authentic all over the world. Ready na ba kayong i-explore ang Hong Kong? And this episode, sabay-sabay nating pasyalan ng isa sa mga pinaka-popular at maganda nilang island. Pero kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe yan, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayaklok. Ito po yung ating promo code. At kung sa Agoda naman, for instant discount, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning from Hong Kong! Mayong buta, guys! In this episode, itutuloy na natin yung hindi natin nagawa before kasi binagyo tayo. Binagyo mga person. Yes, pupunta tayo ngayon ng Changchao Island. Yan, ito talaga yung gustong-gusto namin puntahan last time. And sinigurado namin na upon arrival, kinabukasan, ito na kaagad yung gagawin natin. At saka guys, as you can see sa screen natin, ang ganda ng panahon today. Yes, kaya wag nating sayangin. Again, Google Map ulit ang gagamitin natin. Nandito tayo sa Yau Ma Tei Station. And kailangan nating makapunta ng Central Station via MTR, Red Line. So depende kung saan kayo galing na lugar, kung anong station yung sasakyan ninyo. Basta bababa tayo sa Central Station. And then from there, magfe-ferry tayo. Yung ferry ride, depende sa masasakyan natin. Meron pala kasing parang speedboat. And then, mga 30 minutes to 1 hour magiging biyahe natin. So ngayon, ang gagamitin uli natin ay credit card para sa ticket. Or I mean, para makapasok tayo, itatap lang uli natin yung ating credit card. Tingnan natin. Ito na naman kung saan itatap yung card. Ay, ito, ayan nakalagay. Kapag octopus yung gamit ninyo, dito nyo siya itatap. Kapag ka naman single journey ticket, dito nyo siya i-scan QR code. And then, dito naman, kapag gagamitin nyo credit card, Visa, Mastercard at saka Union Pay. So, dito tayo mag-tatap. Tingnan natin. And there, bumukas na. O, ayan ha. Pati kung saan nyo itatap, pinakita na namin. Sundan lang natin to. Platform number 2, going to Central. In all fairness naman, yung Hong Kong, isa rin to sa mga hindi nakakalito na train system. Madali lang sundin. And then marami rin naman kasing signages. O, ito na kaagad yung train. Magkita-kita na lang tayo sa Central Station. And nandito na tayo sa Central Station. Ngayon naman, i-Google Map na natin. Kailangan natin makapunta sa Pier number 5. Kasi doon yung sakayan papunta ng Changchao. Tara, Google Map lang ulit tayo. Ganitong kalaki yung station na to. Ang daming exit. So hanapin lang natin yung exit A. Ito yung exit A. Papunta ng Central Piers. Ayan. So tara, follow natin exit A. Nakakatuwa. Today is Sunday nga pala. Ang dami nating kababayan. Nakakasalubong lang natin, naririnig natin. Para ka pa rin nasa Pilipinas. So guys, sinop lang natin ulit yung credit card natin palabas dito sa MRT station. Then nga pala guys, may mga buses na isang tap ka lang basta flat rate. Yeah, pero may mga buses din na kailangan mag-tap ng dalawa upon entry at exit para doon magde-determine kung magkano yung babayaran or maaawa sa card mo. Depende kasi kung saan ka bumaba. So yung mga flat rate katulad yung sa airport, isang tap ka lang, yung papasok lang. Ayan, tara na. Exit na tayo sa exit A. Dito rin pala yung Conot Road Central. Kasi ito na yung Central Station. Tapos alam nyo, kakaaliw. Hello po. Puro mga Filipino na po yung nandito. Ayan, puro to Filipino. Puro Pinoy. Ayan.
Nakakaaliw. Para rin tayo nasa Pilipinas. Ayan. Hello po, ate. O, diba? Puro Filipino. Kapag nandito ka sa Hong Kong, di mo masyadong mamimiss ang Pilipinas. Kasi ang dami nating kapwa Filipino. Hello po! O, diba? Grabe! Nakakaaliw. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming Filipino na hindi nasa Pilipinas. As in, grabe. Yung iba, syempre, pinakita natin. Yung iba, kumakaway pa. Kasi yung iba rito, parang nag-aano lang naman sila dito, namamasyal. Pero yung iba, syempre, hindi na natin pinakita. Iba kasi meron silang mga sideline. Bakit tayo, nagmamanicure sila. May nagkikilay, may nagmamassage. May nagmamassage. Grabe, yung buong yun, hagdan na yun. Puro Filipino. At ang daming ganap. Talaga, ang dami talagang manicure, pedicure. Oo nga, kanya-kanya sila ng ganap. Tapos niloloko, sabi niya, uy, huwag niyo kami pakita. Nakita kami na amo namin. Hindi na natin sa punto. Pero alam niyo, yun, ang saya na makakita ka ng maraming Filipino, no? Pero syempre, mas maganda pa rin na yung mga Filipino talaga nasa Pilipinas. Meaning, hindi natin kailangan maghanap ng ibang trabaho sa ibang bansa. Siyempre yan, yung mga yan, sorry ha, konti lang, kasi nga naging OFW kami. Yung mga yan, nililibang na lang nila yung sarili nila. And today is Sunday. Ito dapat yung pahinga nila. Pero tingnan nyo naman, sumasideline sila. May mga nagtitinda, may mga nagmamanicure, pedicure, may mga naggugupit, may mga nagmamassage. So ganun yung sacrifice nila. Ginagawa na lang nilang happy yung sarili nila. Pero sa totoo lang, ang hirap talaga. Kaya again, paulit-ulit namin sinasabi, yung mga merong pamilya na OFW, mahalin nyo talaga sila kasi iba yung sakripisyo talaga nila. Well, anyways, tara na. Baka maging MMK edition na. Punta na tayo sa pier number 5. Pagtawid natin ng footbridge, eto na. May nakalagay na rito. Piers 2 to 6, 7, 8, 9, and 10. So, dito tayo. So, yung lakad niya siguro mga 5 minutes walk. Ayan, may nakalagay na. Oh. Pier 5 to Cheung Chau. Cheng Chau pala. So guys, medyo mahaba-habang lakaran pala sa footbridge yun. Mga 15 minutes walk na. Tapos sundan nyo lang yung mga signage guys, hindi kayo maliligaw. Kasi madali lang taga siya intindihin eh. Tapos pagbaba nyo doon sa may pinakagdan, dire-diretso ulit. And nandito na tayo sa pier number 5. Yes, ito pala, itong pier number 2 to 6. Ito yung mga tinatawag ng mga inter-island. So kung gusto niyo mag-explore ng mga island dito sa Hong Kong, dito pala yung pinakasakayan. And ito na nga yung pier number 5. Ayun, may nakalagay naman. Oh. Cheng Chau. May fast ferry. Tignan natin kung magkano yung magiging difference. Ito yung fast ferry. Tapos meron din yung kumbaga sa atin, Roro. Yung ordinary na ferry. Ito yung sa kanan. Ito yung fast trap, which is pumapatak na 309 pesos, 42.3 HKD. And then dito naman sa kaliwa, ito yung ordinary. Yung ordinary naman ay pumapatak na 161, 22 HKD. So, ang magiging difference niya, 148. Isang pinagkaibahan niya guys, itong fast ferry, 30 to 40 minutes yung travel time niya. Ito naman, regular lang, mga 50 to 60. Mga 1 hour yung travel dito. So, mga 30 minutes yung, if ever, ang masasayang sa inyo, just in case kung nagmamadali kayo. Pero kung hindi naman, ang laking tipid nito. Kasi ito parang balikan na yung presyo nung one way dito, di ba? Parang hindi na tayo masayangan ng oras. Magpa-fast ferry na tayo, papunta doon, tapos pauwi na lang tayo. Magre-regular, kasi hindi na tayo maghahabol ng oras. And then yung time guys ha, pasensya na kasi naiiba-iba talaga siya. Lagay na lang namin yung pinaka-website sa ibaba para just in case, ma-search nyo yung time. Para pagpunta ninyo, kumbaga, actual time talaga yung makikita or updated time. And then dito, hindi siya pwede na credit card. So, ang ginamit natin ay Octopus card. Kaya importante pa rin na meron kayo Octopus. Although, meron namang, pwede namang cash. Wala siyang seat number. So, pwede tayong maupo everywhere. Tingin tayo kung meron tayong view. Dito tayo. Malaki naman yung ferry. Kaya hindi siya kaagad mapupuno.
So guys, nandito tayo sa pinaka-ferry. Komportable naman yung mga upuan nila. And magkita-kita na lang tayo pagdating natin sa Cheung Chau Island. See you! After 30 minutes, nandito na nga tayo sa Cheung Chau. Grabe, ang daming papunta. Oh. Bukod pa yung mga galing doon sa regular na ferry na 11:30. And then yung mga nauna pa. Ganon karami talaga yung pumupunta rito sa island na to. And ngayon pa lang, we're loving the vibe. Pagbaba natin, meron kaagad mga kainan. Ang taray, paglabas merong McDonald's. And then may Circle K. Ito pa, oh. Ang hahanapin kaagad natin, yung pinaka-famous na pagkain nila dito, yung buns. Hanapin natin yung buns. Actually, sa sobrang famous nun, meron din silang Vans Festival. Ito din, oh. Popular din to. Pero yung nahanap natin, yung talagang pinaka-buns. Ito naman, mango naman yung laman yan. Ayan. Sa Enzo, bakit try na Enzo yan? O, tatry daw ni Enzo. Pero yung sa akin, gusto ko talaga yung buns lang talaga. Bibili na si Enzo ng mango mochi. And then may iba-iba yung flavor, guys, ha? May strawberry. May banana. Ayun, may banana pa. Marami siya. Ito yung mga flavor niya. Just in case lang. May lychee, may peanut, may avocado, may red bean. May red bean din pala eh. Pero gusto ko kasi yung talagang pinaka-famous bun. Best, magkano? 14 Hong Kong dollars in pesos, 102. Pero Bakit ano sana? siya, ang lamig niya pala. Bakit doon sana ko gano'n lang kaliit? Ganyan lang siyang kaliit. As in, ang cute. 3 inches lang. Oo, mga 3 inches lang siya. O, sige na, hatiin mo na. Tignan natin. Ay, matigas pa lang gitna niya. Baka talagang mangga talaga yung pinakagitna. As in, manggang-mangga. Ay, oo nga, manggang-mangga talaga. Ayan. Ah, okay. Mangga talaga. Oh. Hindi siya flavoring lang. Hindi siya parang cream-cream lang. Yung hiniwang mangga ganon. Oo. O, tikman mo na. Sa Enzo na bahala dyan. Anong lasa? Gabing mangga, hinog na hinog. Kasi ano guys, as yung pinaka-ano niya talaga, yung manggang hinog na hinog. Ako nga, makikiano ko. Ako yung labas lang ako. Ayoko nung mangga na sobrang hinog eh. Yan. Sige na nga, tikim na nga rin ako kaunti. Oo nga. Pero nakakasa kayo na sobrang lamig niya. Ano, refreshing. Sobrang lamig kasi nung mangga. And then yung pinaka-mochi niya, yung pinaka, ano tawag dito? Yung malagkit. Grabe, ang sarap po. Ayan o. Sige guys. Sticky. Grabe. Harap. Ang fairness naman. Harap. Ako if ever ha, mas gusto ko siya ng plain lang kung may plain lang. Kasi overripe talaga yung mangga niya. Kung sanay naman kayo kumain ng overripe na mango, carry lang. Ano, mahal din dito mag-food trip. Yung mangga no, ano no, apple mango. Oo, parang ganun yung lasa niya. Diba, 100 plus ka agad yung ganyang kaliit ah. 3 inches na mochi, Yes. wala dito. Pero ito yan eh. Ngayon pa lang, gandang-ganda na kami sa island na to. Ito yung view natin. Diba? Ang ganda. Dito pa lang, ang sarap ng bumilang. Tapos yung boat oh, very much ano talaga siya, pang local na local talaga. Traditional boats talaga yung gamit nila. Tapos ayan, may mga upuan din dito oh. Pwede kayong tumambay. And then isa,
sa popular way para ikutin din tong island via bicycle. Ito yung maganda rito. Yes, may kalat yung dagat, pero may naglilinis. Diyos mio, kakapalabas pa lang natin nung vlog natin ng MOA. Sana ganito sa MOA. Sana ganito din, may makita rin sana tayong ganito, yung naglilinis. O baka naman na timing lang kami. O sorry naman, baka may naglilinis din naman ng Manila Bay. O tara, let's continue to explore Cheng Chao. Guys, dito nga pa sa Cheng Chao Island, wala nga palang mga car dito. Kaya usually makikita talaga natin yung mga taong nagbabike. Or naglalakad katulad natin. Marami naman, kaya carry lang. And then yung yung mochi na meron palaman, ang dami naman, hindi lang siya isang store. O marami kayong pagpipilian. Dito, 15 na mas mas mahal. Dito 15. Parang mas malaki dito. Charot. O tara na. Ayan kumain agad tayo Ang gusto ko talaga yung buns. Kasi yun talaga yung pinaka-popular dito Kailangan makakain tayo nun. Or makatikim tayo. Ang ganda nung panahon, nakisama sa atin. Actually, ito lang yung prayer namin. Ulanin kaya kami sa lahat ng araw na stay namin dito. Wag lang today. Para ma-enjoy natin. And then may mga alihan, guys. Pwede kayong pumasok-pasok kung gusto nyo pa mag-explore. At tayo, kumbaga yung popular na food muna yung hanapin natin. And then, may mga cafe din dito. Yan, mga cafe yan. Bahay na biglang naging cafe. And yes, bago nyo pa sabihin, alam na namin, dito sinuting ang Hello, Love, Goodbye. Yung isang yung bahay nila Alden o yung family nila Alden. Ayan ngayon, naging popular na rin siya sa mga Pinoy. Oh my gosh! Ito yung mga view na gustong-gusto namin. Oh, ayan, gaganyan ka, arte-arte ka lang ganyan. Grabe, no? Ang ganda! Huwag mo na tayong bumilang pero grabe. Ito pa lang, sobrang worth it na for us. Gustong-gusto talaga namin yung ganitong view at vibe. O tara, lakad na tayo dun sa dulo. Baka nandun yung hinahanap nating buns. Pare-pareho lang din talaga yung tinda nila. Pero yung price, nagkakatalo. And then guys, kung talagang gusto nyo talaga siyang ma-experience talaga, pwede kayo rito mag-overnight. Ay, may ATM din dito. So, kompleto din naman dito. Hindi kayo rito magugutom. And then may mga ilan-ilan ditong mga accommodation. Kung talagang the whole experience ang gusto ninyo dito sa Cheng Chao. May napansin ako dito, yung mga stalls dito, walang nakalagay na no photo. Medyo maluwag sila. Maluwag? Unlike dito sa tayo, di ba, grabe yung no photo na video doon sa mga stalls. Ito, Kerry, pwede natin i-video. Dahil dyan, i-video natin sila. Charot. Ito ng mga seafood. Kilala rin sila sa seafood. Pwedeng paluto. Pipili kayo dyan, and then ipapaluto. Hello. Ayan. Thank you. Ayan. So, very much traditional yung datingan. Diba? Ang sarap din ma-experience yung ganyan. Kaya nga lang kasi hindi nga kami mas-seafood. Lalo na siguro, mamayang hapon. Ang ganda siguro talaga dito. Guys, meron dito mga buns. Pero ang hinanap kasi namin yung may tatak. Pinakita namin yung picture. Tinuro tayo dito. Gusto namin yung merong tatak na pula dun sa taas. Kasi yung pinaka-famous daw dito Para matikman natin. Yan ba? Hindi pa din. Hanap lang tayo. Makikita din natin yan. So, ang episode natin today, hanapin yung buns. Residential siya actually. Ayan may mga sampay nga. Naghalo na din. Tapos, yung iba, ginawa na nga nilang parang hostel. Residential. Tapos biglang may cafe dito. Diba? Nakita na natin. Hinanap lang talaga namin yung picture, tinuro naman. And eto palang malalaman nyo na kagad. Kasi ang daming bumibili.
So, meron siyang mga flavor. Meron siyang sesame, lotus seed, and red bean. At ito malaki to ha. So, nakakabusog siya. Meron din sila mga tinapay. Ayan. Ito yung pinakatatak nila. Ayan. Dami kumakain. Nakatabi lang. Very much food trip. Malapit lang pala siya sa pier. Ito yung binabaan natin. Dito lang siya. Umikot kami. Just in case lang, tanong nyo lang kung saan. Kasi kilalang kilala naman siya. And then, ang ganda naman dito. Oo, parang papunta tayo kaagad sa heaven. Pero tikman muna natin yung buns natin. Hanap tayo na pwede nating matambayan muna. Oh guys, grabe to. Iconic to. Akala mo kanina, heaven na yung pupuntahan. Kasi paakyat. Pero, eto siya. Pababa, dagat na siya. Oh, ganda. Alam nyo, grabe talaga sa Hong Kong. Habang pabalik-balik kami, lalo kami nai-inlove sa Hong Kong. Ang dami mo madidiscover. Dati kasi pag iniisip namin yung Hong Kong, naisip lang namin Disneyland lang dapat ang pupuntahan, ganyan. Tapos yung pupuntahan lang, yung, Big Buddha. Ito. Oo, ito. Ang ganda-ganda. Look at this view. Napakaganda. Yan. Oh. Grabe, no? Ito na yung beach. Oh. Napunta na pala tayo sa beach. Oh. Kaya sobrang inat pa. Ito din, beach. Nasa beach na tayo. Oh. Ganda. Although yung pinakabuhangin niya, parang sa sobrang tigas na na siya, no? Parang naging bato na. Oo. Pero maganda din. Pero yung tubig nga din, yun nga lang. Kumbaga, may beach siya pero hindi siya ganun ka-inviting. Tanggalan muna natin ng mic para marinig nyo yung alon, yung hangin. And then itong mga nakapaligid na to, mga hotel na yan. Diba? Hindi maganda yung dagat nila. Tsaka yung pinaka-beach. So tayo na merong magandang beach sa Pinas, hindi natin siya ma-appreciate. Kaya hindi naman ito yung pinunta natin dito. Talagang pinunta talaga namin dito yung vibe. And then yung view. Yung nature. Tara, lakarin lang natin tong dulo. And then harap na muna tayo na matatambayan. Kasi sobrang init. Lakad lang tayo ng lakad. Ito naman, nakita natin. Meron ditong love lock. Ang ganda din. Ayan, puro siya, of course, puro siya lock, puro kandado. Very much Paris. Eiffel Tower. Ito pa. Instagrammable din. Imagine, no? Lock lang nagiging Instagrammable. Basta lakad lang kayo ng lakad. Meron at meron kayong madidiscover na lugar. Eto na tayo. Pero feeling ko parang iba din siya, no? Panda ba to? Panda. Panda. So, paano daw malalaman kung ano yung, sa'yo, lotus seed? Lotus seed sa akin. Edi hatiin natin ganito. Ayan, para makita nyo. Ay, grabe, ang kunat niya. Ito, lotus seed yan. Lotus seed. Ito yung kay Enzo. Ay, mabango din. Okay. Ito naman yung sa akin. Diba? Ito naman yung red bean. Ito na kay red bean. Tikim na tayo. Grabe, Ang kapal yung pinaka-vans, no? Oo, kapal ng vans. Authentic na authentic. Mabubusog ka talaga dito. Ano ito? Grabe yung vans. Vans talaga. Pag hindi ka rin nabusog, ewan ko na lang. Yung red bean niya, yes, masarap. Purong-puro siya.
Tapos ano siya, yung wala kang makakagat na ano, yung parang buo-buo. As in talagang paste na paste siya, kumbaga. Nagiling ng maayos. Nagiling. Ano nasa ba ng lotus seed? And then dito lang kami sa ano, as in nakatambay yung mga locals. Tapos yung mga nakatambay na kasi mga seniors. Why not? Dito tayo. Yung lotus seed guys, para di siyang ano, red beans yung lasa. Ano? Tamis? Diba? Dito lang kami. You know naman. I love island vibe kasi nga, I'm an island girl. Guys, ito pala yung Roro. Sakto ngayon dumating. Roro talaga. Ayan yung pinaka-regular na ferry. Mas komportable di hamak. Yung fast ferry. So if ever, ganun na lang siguro gawin nyo. Mag-fast ferry na lang din kayo. No joke. 2 oras kaming tumambay. Yung init, nagpaano kami. Init. Tapos nakakalibang din naman yung maya't maya. Meron kayong mga bangkang makikita na dumadaong, nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Yes. Pero mamin ka, ang daming ano, turistang pumapasok. No? Oo, kasi nga today is Sunday. Siguro yun talaga yung pinaka marami na turista. Ang pakita ulit namin sa inyo, it's 2:30 p.m. Ang daming tao. Ang daming nagbabike. Tapos kung saan na nanggagaling mga tao. Considering guys na napakainit ha. Dead McHales. Yes. So ang gawin natin, hanap muna tayo ng makakainan. Bago tayo pumunta sa pinaka-main agenda natin for today. Akala nyo ba, ilalakad lang namin kayo? Iakit namin kayo. Iaakyat namin kayo. Hindi pwedeng ganun. And then for sure, kapag umakyat tayo mamaya, pagbaba natin, mas magiging maganda yung paligid. Dito na rin tayo magsa-sunset, of course. So just in case lang pupunta kayo rito, I think punta kayo ng hapon. Oo. O, ayan, o. Dami ng tao, no? Kami kasi, pumunta kami ng maaga kasi nga natatakot kami sa panahon. Baka kasi umulan ng hapon, at least umaga, nakapunta na tayo. Pero hapon is the perfect time pumunta dito. Yes, grabe ha. Ang laking area niya, basta mag-explore lang kayo. Kung ayaw nyo na meron kayong mamiss. Dito lang tayo kakainin sa Enzo. Abang! Kasi pwede naman dito sa labas, kaya sobrang init talaga. So doon tayo sa loob para AC. Then ayan pa. As in, may mga ali-ali kasi siya. Kaya ang dami ninyong maiikutan. Ayan, kain na tayo. Noodles tayo. Ano yung order ko? Ito na yung pinaka-beef brisket. And then, ito pala yung pork dumpling. Tapos yung noodles na pinili ko, yung flat. Tignan natin. Flat noodles siya. Diba? Tapos ang laki niya pala. Malaki pala yung servings niya. Ito naman yung kay Enzo. Ay, yung sa'yo, ano siya? Bitukan. Pork intestine. Oo. Pork intestine siya. Tapos meron din siyang beef brisket. And then yung sa'yo, parang may curry sauce. Ano yan? Hindi ko nila. Oo. Hindi ko natin mamaya. Tikman na natin muna yung soup. Yung soup na. Tapos wala muna kami nilagay na kahit ano. Saka hindi ko malahaluin yung parang ano, curry sauce. Ano? Ang sarap mo. sarap. Ang beef kasi lasang-lasa mo Grabe siya. yung flavored no. Yung pagka-broth. Oo. I think ano to. I don't know, I think. Yung beef na ang tagal-tagal pinakuluan. Yung mga, pinakasabaw mga niya. overnight. Oo, yung mga overnight. Ang sarap in all fairness. O ayan, di ba? Ang sarap ng foodang natin. Actually, kahit yung beef, sobrang lambot. Yung beef niya. Yung lambot ng beef, grabe. Parang yung ano, yung asado sa siomai. Ay, alam ko na. Di ba nga kasi di ba yung pinili ko ba na ano, may pagkasatay. Baka yun ano. Mas masarap yung sa akin. Kasi di ba ano ba sa'yo? Ano yun? Beef brisket lang di ba yung soup? Sa akin kasi plus satay soup. Tapos na tayong kumain. Mas dumami yung tao, oh. Change plan tayo, guys. Ganun talaga, nangyayari talaga. Kasi nabasa namin na kapag doon tayo sa Little Great Wall, ang makikita natin, dagat na dagat lang. At saka yung Lantaw Island, ganyan. Dito pala sa north, pag umakyat tayo sa pavilion, ang makikita natin yung buong Cheng Chau Island. Ayun yung gusto nating makita. Kaya dito na lang tayo sa north. Actually, doon sa picture, makikita mo, mas maganda yung daan papunta ng Little Great Wall. Actually, ang dami nga doon comment na for beginners talaga siya.
At tayo nagyayabang tayo ng very large. Charot. Hindi kasi gusto natin makitang background nga kasi natin, yung buong Cheng Chao. Kaya dito tayo sa south. Sa north pala, sorry. So at least, di ba? Just in case lang mapapakita namin sa inyo. Hindi namin kaya akyatin pareho, guys. Hindi pwede yun. Dito na tayo tinuro ni Google Map. Ang laki nitong basketball court. Dalawa siya actually. And then, doon naman, football. Tapos dito sa akyatan natin, dito tayo mag-i-start sa temple. Ang ganda rin temple nito. Kaya lang huwag na tayo pumasok sa loob kasi may mga nagpe-pray. Yan, pakita lang namin sa inyo. And then from here, sisimulan na natin umakyat. Ready ka na, Bes? Ready. O, ba't hindi mo ngayon masabi, I was born ready? Sa init, no? Hoy, hiniling natin to na umaraw. Grabe guys, it's 4:30, ganito pa rin kainit. Panipalipas namin ng oras para kung makakyat kami, hindi na masyado mainit. Ang init pa din. Yung doon sa mini Great Wall, ang kaiba niya, ang ganda nung dadaanan. Kasi asin parang talaga wall. Kaya siya tinawag na mini Great Wall. Eto, dito sa akyatin natin, yung dadaanan niya talaga, asin ganito lang siya. Asin parang siyang kalsada or skinita. Tapos mga hagdan. Yan. Basta kapag merong interesting, ipapakita namin sa inyo. Mga 30 minutes daw ito na paakyat. Mukhang tama naman tayo kasi dito may mga umaakyat. Although dito kasi, wala siyang mga sign. Ano, Bes? Kaya pa? 5 minutes pa lang kami umaakyat, guys. Grabe kasi ang taas. Tapos dito, madadaanan natin. Puro mga local houses. As in residential. Grabe kasi talaga yung init actually. Meron talaga advantage at disadvantage. Wala talagang perfect. Basta importante makarating tayo sa taas. At may pakita namin sa inyo ang view. Ito kasi ang pinunta talaga natin dito. Yes, mga 10 minutes pa lang tayo umakit. Ang ganda na dito. Tapos may bibi pa. Bibi! 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 Ang cute eh. Bibi! And then sa taas may playground. Or park. Daming aso. Tara. Grabe nasanay silang mamuhay dito. Kahit yung mga matatanda. Nagkakayat pa tayo. Mga 20 minutes pa siguro tayo. Ito pa. Grabe dito ang presko na. At saka dito, ayun na nga. Yung kaibahan, ito kasi yun, no. Ito yung dinadaanan natin, mga ganito. Handrails. Tara yung handrails. Unlike dun sa kabila kasi, bato. Kaya siya tinawag na mini Great Wall. And then, tingnan nyo guys. Sinundan na kami ng Abibi. Cute, cute. Sasama na yata siya sa amin sa Pilipinas. Tara na, Bibi. Bibi. Halika na, Bibi. Bibi, confused. Halika na. Tapos mamaya habol na naman siya sa amin. Tingnan niyo yung mga sementeryo nila. Pansin namin, nasa taas sila ng mountains. Katulad doon sa Tayo. Sabi nga ni Enzo, siguro daw para daw mas malapit sa langit. And tingnan niyo na yung view natin. Ang ganda. O diba? Imagine niyo. Kung aakyat pa tayo. Dito yung pinaka-dinadaanan namin, hindi maganda, pero yung view, ang ganda. Diba? Worth it. O tara na, mga 15 minutes pa tayo naakyat. Yun doon naman sa kabila, sa mini or little Great Wall. Ang ganda nung dadaanan. Kaya lang kasi yun nga, yung pinaka-view niya kasi, yung island lang din yung makikita at saka dagat. Ang gusto kasi natin niyang makita, yung Chong Chao. Pabalik na ba sila? Cheng Chao. Cheng Chao pala. Pabalik na ba sila? Oh, malapit na. Ito yung kasabay namin kanina. Pabalik na. Yay! And here, tignan nyo naman. Forest na. Ay, naku, ingat lang din, oh. Yung iba walang harang. Akala ko baka mayroong naninitsit na. May naninitsit. Ay, nalaglag ka talaga dito pag nagkataon. So, ingat. So, hindi to advisable kapag umuulan talaga. And then, yun na nga. Kulang, 30 minutes.
I think nandito na tayo. Actually, mas madali siyang akyatin kasi doon sa Tayo. Ito na yung pavilion. Tara. Ay, meron na rin dito. Tignan muna natin dito kung anong view dito. Wala kami kasabay umaakyat. Kami lang. Sobrang peaceful. So, buti na lang din hindi rin tayo nagpagabi. Kasi kung gabi, tas tayo lang, baka medyo mabokot tayo. Tingin muna tayo rito ng view. Ano itong itaas, bes? Ito may pataas. Yan na yata yun. So baka akyat pa tayo para makita natin yung view. So again, itong ginagawa natin, hindi pang kalahatan ha. May hingal factor talaga siya. Hindi na lang namin binlag para hindi kami masyadong hingalin. Pero kung gusto niyo ng adventure, this is the perfect place to be. Ganda, oh. Ay, nasa last leg na tayo. In all fairness, ito iconic tong paakyat na to. And then, nandito na yung pinaka-pavilion sa dulo. Ayan pala, meron naman pala tayong mga kasabay. Bababa na sila. Ayan, konti na lang. Hello. Hello. Siguro mga 1 minute na lang. Ayan, nakikita na natin yung pinaka-pavilion, oh. Yay! Another goal unlocked. And this is it. After ng hingal, nandito na tayo sa pinakitaas. And look at this view. Tell me, hindi ka ba aakyat dito sa ganitong view? Grabe. Ang ganda nung napili nating way. Kasi almost 360 degrees yung magiging view natin. Tara na, dali. Grabe. Ang ganda. And then pwede kang bumaba kung gusto mo pang bumaba para mas mapalapit ka sa dagat. Pero tayo dito lang tayo kasi gusto nga natin makita yung pinaka-view dito sa taas. Pakita namin sa inyo yung pinaka-view. Ito yung pinaka-view natin. Ayan yung mainland na Hong Kong. And then, dito, another island. Ang sabi kasi parang Lantaw Island daw yung nandito sa part na to. Ayan o. Ang ganda, grabe. And then, konting kembot. Dito tayo nang galing. Ito yung gusto naming makita. Kasi from here, ito na yung Cheng Chau. Ayan. Ito yung Cheng Chau mismo. Kitang-kita siya dito. Diba? Ang ganda ng view natin. OMG. Ang ganda. And ito na may nasa pinakalikod. O diba? 360 degrees yung nakikita nating view. Unlike kung doon tayo sa Little Great Wall, hindi natin makikita yung Cheng Chau. Dito, nakita natin siya from above. Ito yung mga view na ang sarap lang namnamin. Yung kahit, Iupo ka lang. yes, kahit wala ng talak-talak. And actually, ang dami na rin naman nandun sa taas. Baka sila dito nila abangan yung sunset. Kami kasi gusto namin dun sa ibaba. Gusto kasi namin makita, nagpapalit yung kulay ng langit. Tapos nakikita namin yung mga bangka. Nagiging silhouette. Oo. So doon tayo magsa-sunset. And it's ano oras na? It's 5:20. Grabe ang bilis ng oras, no? Ganun talaga kapag una na-enjoy mo yung ginagawa mo. Pangalawang ganda kasi nung makikita mo. Basta ang payo namin sa inyo, kami kasi maaga kaming pumunta, pero feeling ko pwede kayo rito pumunta kahit mga 2 p.m. After lunch na kayo rito pumunta para hindi kayo magpapatay ng oras. Kasi kami, ang daming beses naming tumambay. Kasi nga natakot kaming maabutan ng ulan. We are back! Grabe. Ang taas pa ng araw. Siguro mga 1 hour pa bago yung sunset. Alam niyo naman dito rin sa Hong Kong. Minsan alas 7 na, maaraw pa. So dito tayo sa medyo loob na lang. Hanap tayo rito ng cafe. Ganda, no? Iconic. Promise, ang ganda niya talaga. For us, ha? And 30 minutes away lang siya sa Central. And dito tayo. Hanap tayo dito ng cafe na pwede muna nating tambayan. Ito, hanap tayo dito. And then, pakita na lang namin sa inyo. Ayan, Beso, di ba gusto mo yung mga ganyan? Ayun o, yung mga dessert. Ay, gusto ito na yung mga ganitong dessert. So, dito tayo. Doon tayo muna sa loob kasi mainit talaga sa labas. Grabe. Ito na yung sa akin, guys. Soup pala siya.
Para siyang soup. Oo Milk. nga. Ito, oh. Tapos meron siya, ano to? Nakakatuwa naman. Para siyang taho. Oo. Kasi ito yung pinaka-Hershey ice cream. Tikman ko na yung sa akin. Si Enzo kasi nagpalit ng ng order. Ang ganda yung tignan, oh. Pwede natin. Kasi para siyang taho. Guys, alam nyo ba, nangopia ako ng order ko. Hinaya ko yung local kasi parang sarap ng kanila. Masarap. Doon ko itong order. Oo. Pero hindi siya taho. Ano Akala yan? ko taho. Hindi ko alam. So, Hindi ko din... yan. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam, promise. Pero ang lasa, matamis, matabang, maalat. Matabang kaya lang kasi, meron kasi siyang chocolate syrup. So, ang sarap niya. Ang sarap. Ito yung ice cream. Sila ba? Tinutunog ba nila yung ice cream? Hindi nila tinutunog yung ice cream. Ito naman yung ice cream. May galing ka doon sa itaas. Ang sarap niya. Ma-appreciate mo talaga Ma-appreciate mo siya, talaga siya. sobra. Diyos mio. Tapos sa aircon pa nga tayo. Sa Enzo, inggit na. Guys, kung yung sa akin ay 292, kay Enzo ay 438. 438. Ayun sa kanya, meron ding ice cream. Nakita niyo kasi, ito kasi parang halo-halo, no? Ayun, no? Meron siyang, yellow ba yan? Yellow. Oo, yellow. Tapos, yan, may ice cream. Tapos ito yung parang sinabi ko nga namin sa'yo na, bilo-bilo. Bilo-bilo. Tapos meron pa siyang syrup dito. Oh. Actually, kasi di ba mga locals kumakain ito? Mga So, locals nakita ko kasi, sa mga nakita locals, yan. inggit ako. Oh, ayan na, parang hindi naman kami masyado aanga-anga. Ni-research namin, tin-translate namin. Ang translation niya pala ay chocolate panna cotta. Ang ibig sabihin ay... Italian cooked cream. Cream pala to. Ito pala Italian Oo. cooked cream. Ito pala yun. Cook cream pala siya. Tapos sinabi ko, taho. Ano, kumusta yung sa'yo? Ang sarap na sa akin, yung yellow pa lang pero magatas na. Oh. Ay, sa'yo talaga parang dessert na dessert. Halo-halo talaga. Oh, Patikim ayan. nga ng panakota. O, tignan mo nga itong panakota ko. Actually, yung sa akin, hindi ko na siya masyadong nahintay. Nakalahati ko na. Tapos yung ice cream niya kasi hindi kagad natutunaw. Ito magugustuhan to ng mga bata. Yung Panakota. panakota. Yung panakota. Tignan ko nga. Last time, ang gustong-gusto natin yung yellow, yung doon sa Rason. O, tingnan nyo naman. Guys, ngayon naman, nandito na tayo. Diba? Masarap nga. Lalo na kung ihalo mo yung ice cream. Nakita ko sa linalo na yung ice cream. Yung sa kanya, sing yellow-yellow lang. Sarap. Kasi yung sa akin, di ba, ibubudbud ba to? O ano, so kada subo ko kwanito. Gagawin mo siyang ulam. Di ba? Grabe. We enjoyed it. Pasensya na kayo. Ngayon pa lang kami nag-explore sa mga ibang pagkain. Kasi dati ito yung mga tinatakbuhan namin. Kapag yung mga presyong ganito. It's 6:30. And waiting na tayo for the sunset. Dito lang tayo. Grabe, oh. Biglang nag-iiba din yung charm niya kapag sunset na. To be honest, ang ganda niya talaga. Enjoy na enjoy talaga namin tong island na to. So, pakita na lang namin sa inyo yung sunset once nag-start na talaga siya. Ladies and gentlemen, we are witnessing naman now Cheng Chow Golden Hour. Napakagandang sunset. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? Gustong-gusto ko itong ganito, yung sunset, tas may mga bangka, tas nagiging silhouette yung mga bangka. Kakaibang charm niya, no? Yes, ang ganda talaga. So yeah, kung akala ninyo, nakita nyo na lahat sa Hong Kong, ano yung sabi ko kanina? Think twice. No, make it thrice.
Ang dami-dami ninyo pang pwedeng puntahan dito sa Hong Kong. Dati, 3 years ago, ang akala ko, sabi ko kay Enzo, yung 3 days, 2 nights, carry na yun sa Hong Kong. Tapos kasi ano kung gagawin doon? Mag-Disneyland ka lang, pupunta ka ng North Harbor. Hindi. Alam nyo ba, ito yung pinakamahaba namin na stay ngayon sa Hong Kong. 6 nights tayo. Siyempre, iba din, hindi na namin iba-vlog. Kasi ang dami talagang pwedeng gawin, ang dami pang pwedeng kainan, ang dami pang pwedeng tambayan, ang dami nyo pang pwedeng madiscover. Totoo. Kaya yes, magpabalik-balik lang kayo sa Hong Kong kasi yung every 3 years, naiiba talaga siya. Meron at meron kayong bagong matutuklas. Merong mga market na bigla na lang susulpot. Uusbong, ganun. Uusbong. Diba? So yeah, we love it. We love this experience. Imagine niyo 30 minutes lang from Central Station, nandito na kaagad kayo. Kakaiba na kaagad siya. And sorry, last na, kasi ngayon totoong nakapunta na kami kahit papaano sa mainland China. So masasabi namin na kapag tumawid kayo dito, hindi na yung Hong Kong na Hong Kong yung mafe-feel nyo. Para kayo nasa mainland China. Yes, kung babalik kayo rito sa Hong Kong, puntahan nyo tong Cheng Chao kasi talagang ma-e-enjoy nyo siya. Maraming salamat po sa panonood ninyo. And sana po kahit papaano napahappy namin kayo. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Hong Kong Travel Vlogs. Bye everyone.